Hello guys, hello Scorpio, welcome dito sa aking channel Scorpio. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat. General weekly tarot reading, last week siya ng November 2024. And tingnan natin kung ano yung posibleng mensahe para sa lahat. Ito yung general reading lang guys. So, yun sa mga bago natin Scorpio subscribers, thank you po sa subscribe dito sa Kapalaran 888, and then sa mga bago natin na subscribers, bago or dati na, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay or alam mo na, pagtangkilik dito sa aking videos. Okay, first two cards natin, Scorpio, Healing Heart, and the second card is Watch Your Thoughts. Dito sa first card natin, sinasabi na you are a powerful healer. Keep up the great work. Parang sinasabi na, good job, Scorpio. Kasi, malaking tulong ka sa mga taong nangangailangan. Yung healing heart na to, hindi lang siya doon sa mga nakakatulong na parang magbigay ng advices sa mga taong may problema, sa mga taong may dinaramdam. Meron din sa inyo na may kakayahan na makinig lang, 'di ba? Makinig lang sa mga may problema, 'di ba? Kasi minsan yung may mga problema pag lalapit yan sa inyo, hindi nila kailangan yung advices. Minsan kailangan lang nila na may makinig sa kanila. So nakikita ko sa linggong ito, sinasabi na you are powerful healer kasi may matutulungan ka na tao na posibleng may emotional problems or pwedeng meron siyang dinadamdam, mabigat sa kalooban niya na posibleng matutulungan mo. Okay? Next card is Watch Your Thoughts. Okay? So, importante daw na isipin lang natin kung anong gusto natin. Okay? And wag kang matatakot. So, sinasabi na bantayan mo yung isip mo. Kasi, di ba, pag naisip natin, minsan yun yung ginagawa natin. And minsan yung naiisip natin, yun talaga yung magmamanifest. So, kung gusto mong magmanifest ng positive, puro lang positive yung iisipin mo. Okay? Sa linggo ito. And sinasabi na iwasan mo yung maging matatakotin. Kasi minsan, maraming Scorpio yung medyo nagtatamang hinala sila, natatakot sa mga bagay-bagay na hindi pa naman nangyayari. Okay, Scorpio. Palace of Wands, Four of Cups. Ang energy na to, lumabas to sa Pisces. So, I hope na iba din yung energy mo. Kasi kung pareho lang, panoorin mo na yung Pisces. Okay. So, nakikita ko sir dito, Scorpio. Unahin ko lang ito. At ang Palace of Wands and Four of Cups, nakikita ko sir dito na posibleng may ibang Scorpio dito na may naghihintay. Yung Four of Cups kasi is parang naghihintay siya ng emotional support. So, pwedeng ikaw yan na may isang tao sa buhay mo na hinihintay yung emotional support mo, yung balita sa'yo. Or pwedeng meron kang kapamilya like parents mo or siblings, or relatives or friends na posibleng namumroblema sila sa ngayon. And dahil sa'yo, dahil sa advices mo, dahil sa tulong mo, ay posibleng maibalik nila yung confidence nila sa sarili nila, yung excitement, yung fire. Kasi parang ang nakikita ko siya dito, etong taong to na nangangailangan ng tulong emotional, financial, or spiritual, ay nawawalan na siya ng pag-asa. Parang medyo, ano na siya, madilim na yung pakiramdam niya sa paligid niya. Parang wala na siyang solusyon na nakikita. So, sinasabi dyan sa'yo na maging aware ka kasi minsan hindi natin nalalaman, nakikita, nararamdaman na may mga tao palang nahihirapan sa paligid natin, hindi natin napapansin kasi nakakangiti sila lagi. So, beware sa mga taong kaharap mo kasi minsan malungkot sila pero hindi mo ramdam. So, kung may kakayahan kang tumulong sa kanila, tumulong ka. Okay? Nine of Cups, nakikita ko sir dito na may posibleng family celebration, family events, family gatherings ka na sasaluhan or ang tawag dito? Mag-a-attend ka or magse-celebrate ka ng isang family events or family celebration. Or ang sitwasyon ngayong linggo tungkol sa intimate sa family ay sobrang solid, masaya, and then prosperous. Okay.
Ito naman na 7 of Cups and the World card. Nakikita ko sa'yo dito, and plus may 8 of Coins, is tungkol ito sa work. Yung ideas dito tungkol sa work is, parang sinasabi sa'yo, Scorpio, na sa linggong ito, magkakaroon ka ng parang choices. Parang may ihahain sa'yo ang universe, ang ating Panginoon, na pagpipilian mo. Okay? Like, choices siya na kailangan mong magdesisyon. It's either offer siya ng work, international, offer siya ng relationship, international, so pwedeng ibang lahi siya, or offer siya ng love life, international, or offer siya ng completion, is like a finished contract, di ba, parang ganun. Offer siya na mag-level up ka sa trabaho. Nakikita ko siya dito na ano man itong ino-offer sa'yo ng universe, ay hindi ito yung trabaho na parang easy-easy lang. Okay? Kasi itong ino-offer sa'yo, lalo na kung international job siya, or pwedeng pagiging OFW, ihanda mo yung sarili mo kasi napakabigat ng trabaho ito. Okay? Napakabigat niya. Kailangan mo mag-focus. Kung halimbawa na medyo bata ka pa, below 30 years old, 40, may pamilya ka, tapos yung mga anak mo malilit pa, ang nakikita ko siya dito, huwag kang gagawa ng desisyon na tanggapin ang trabaho nito kasi pwede kang ma-homesick, pwede kang mag-alala, pwedeng hindi mo matapos yung kontrata, hindi ka makapag-focus kasi yung isip mo nasa pamilya mo. So, mag-iingat ka dyan. Okay? And sa ilalim niya is 10 of Cups and then 2 of Wands. So, yun. Ito yung energy mo. Okay? Yung energy na yan is parang sinasabi sa'yo. Tingnan mo. Ito, 2 of Wands and 10 of Cups. Choices. Dalawang pinto. Dalawang gateway. Ibig sabihin, sa linggong ito, kailangan mo mag-decide. Ang isang option na pwede mong pagpilian is happy family. 'Di ba? Parang binibigyan ka ng pagkakataon ng universe ng ating Panginoon na magkaroon ng isang masayang pamilya, stable, secured, mapagmahal sigurong asawa, anak, or pwedeng pamilya siya. So, family to, love life. And yung other door dito na ino-offer sa'yo is walang information. Pero kung makikita mo dito, it's either work. Kasi dito pwedeng family and work. So, nakikita ko na pwedeng hindi ka makapag-desisyon, okay, sa linggong ito kung ano talaga ang gusto mo. So, parang undecided ka, undetermined. Nasa crossroad ka, nasa gitna ka ng parang ruta, 'di ba? Dalawang daan, dalawang doors na nag-o-open sa'yo. Hindi mo alam kung alin dito yung tatahakin mo. Hindi mo alam kung saang pinto ka ba magtatagumpay, dito ba or dyan. So, nakikita ko sa'yo dito na kailangan mong maging matalino. Okay? Kailangan mong, like, minsan bawasan natin yung sobrang expectation natin. Kasi minsan parang yung sinasabi natin sa sarili natin na kaya ko yan, ganito, ganyan, kaya nga ng kapitbahay namin. Minsan, hindi yan applicable. Okay? Lalo na doon sa mga first timer na pupunta ng ibang bansa. Sinasabi sa yun dito, pag-isipan yung mabuti kasi hindi, yung pangingibang bansa is sa palaran lang talaga yan. Hindi lahat nagiging successful and hindi ibig sabihin na nasa ibang bansa ka, successful ka na. Kasi minsan yung OFW, resibo lang yung natitira sa kanila. Okay? So dito maging matalino ka sa linggong ito. Okay? Maraming salamat. Bye!